Sa pong maganda at pinagpalang hapon po sa bawat isa. Sige, bigyan muna po natin po ng konting saglit na makapag-tune in po yung ating pong mga makakasama po ngayon sa ating pong sama-samang pananalangin. Good afternoon po sa mga nauna na pong nakasama ko po ngayon. Hello po, Pastora Carla. Hello po. Hello po, Ate Cha. Hello po sa bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Binabati ko po muli ang bawat isa po. Especially po ang ating po mga pastor sa pangunguna po ni Pastor Tom. Magandang hapon po sa inyo. Hala Tita Malu, Ate Chris, Ate Aina. Hala Pastor Rolly, Tita Net. Hala Pastor Ray, and Ate Selly. Pastor Carla, ulit. At ang iyong pamilya, si Ate Beck. Hello po. Kay Ate Pressy, hello po sa inyo. At kay Pastora Shirley, kay Kuya Manny, at sa bawat isa po na kapwa ko po ambassador ni Cristo, mga kapamilya ko po dito po sa Christ Ambassadors, dyan po sa Maine, maging po sa Blessed Pansinaw, at sa lahat po ng mga tigagapan ay magandang hapon po sa bawat isa, maging po sa mga tiga-abroad, hello po sa inyo po. Sa lahat po ng ating pong prayer partners na makakasama po ngayong hapon na ito. Good afternoon po sa bawat isa. Sige po, simulan po natin ang ating pong gawain ngayong hapon sa panalangin. Hallelujah. Ama, kami po ilubos na nagpapasalamat sa hapon po na ito. Salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. At ito po yung aming pong nararanasan araw-araw at sa bawat saglit ng aming pong buhay. Maraming salamat po sa kasaganaan ng iyong biyaya na patuloy po namin ito na-enjoy. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po sa katugunan ng aming pong mga panalangin. Nakatunay nga po na kayo ang Diyos na dumidinig, tumutugon, walang sawang nakikinig sa amin, Panginoon. At salamat po sa katagumpayan ng aming pong sama-samang pananalangin sa hapon pong ito. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Sa mga kasama ko na po ngayon, ay good afternoon po sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Yan. Simulan po natin ang ating pong online prayer sa sama-samang pagbubulay-bulay po ng salita po ng Diyos. Sa panahon po natin ay talagang nagkalat po ang mga fake news sa mga maling mga balita, maging po yung mga maling katuruan ay nagkalat po sa panahon po natin ngayon. Kaya napakahalaga po na alam po natin kung ano po ang katotohanan. At yun po yung ating pong tatalakayin sa hapon pong ito, ang kahalagahan ng pagkakilala, kahalagahan ng alam po natin ang katotohanan. Makibukas po kayo sa akin kung kayo po ay may mga Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan 8:31 hanggang 36. Ang sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin inuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailan paman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanya pong mensahe po sa atin sa hapon pong ito. Bibigyan ko po ng diin yung verse 32. Ang sabi po,
makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi po sa NIV, then you will know the truth and the truth will set you free. Pag sabi pong set you free, yung free po na ginamit po dito sa wikang Griego ay nangangahulugan po na set at liberty or to release from the power of sin and its effect. Ito po ay yung freedom na tinutukoy po dito, hindi po yung kalayaan na magkasala. Ito po ay kalayaan mula po sa epekto at sa kapangyarihan po ng kasalanan. Ito po ang kamatayan, kahirapan, sakit at karamdaman, at lahat po ng mga hindi po magaganda na mga bagay. Pero ito po yung mabuting balita. Sabi po ganon, the truth will set you free. At ang alam naman po natin, ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John 14:6, nagpakilala po mismo si Jesus. Sabi po, I am the way, the truth, and the light. Siya po mismo ang daan, siya po mismo ang katotohanan, at siya po ang buhay. Kaya po, si Jesus po ang katotohanang nagpalaya po sa atin. Sa mga tumanggap at sumampalataya po sa ating Panginoong Yesus ay nakamtan po natin ang kalayaan. Hindi po dahil sa ating galing, hindi po dahil sa ating ginawa. Ito po ay dahil po sa tinapos na gawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. The truth will set you free. Ito po ay madalas po na nako-quote. Hindi lang po sa church, kahit po saan ay nako-quote po ito. Ito po yung madalas ko pong tinatanong. The truth will set you free, true or false? Okay. Ito po ay true. Ito po ay katotohanan. Pero po ito ay parirala lamang. Hindi po ito kumpletong sentence. Katulad po ng saved by grace. We are saved by grace. Yung iba po, tinuldukan na dun eh. Yun na po, saved by grace. Yun po ay katotohanan. Tayo po ay naligtas dahil po sa biyaya ng Diyos. Pero may karugtong po yun sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. We are saved by grace through faith. At yun po yung kumpleto po na sentence. Katulad rin po ito. The truth will set you free. Ito po ay praise lamang o parirala lamang at kulang para na sentence. Ang kompleto po, katulad po ng binasa po natin kanina, then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkakilala sa katotohanan. Inulit ko po, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkakilala sa katotohanan. Know the truth. Knowing the truth. Knowing the truth is knowing Jesus. Dahil po siya yung katotohanan. Si Jesus mismo po yung katotohanan. Kaya pag sabing knowing the truth, ang ibig sabihin po nito is knowing Jesus. Magkaiba po yung knowing about Jesus and knowing Jesus. Kasi po, pag sabing knowing about Jesus, marami pong nakakilala po sa Panginoon. Ngunit hindi po, wala pa rin po silang tunay na kalayaan. Kahit po yung mga relihiyon ay kilala rin naman po si Jesus. Pero ang kailangan po ng bawat isa ay magkaroon po ng pagkakilala sa Panginoong Jesus, knowing Jesus. Ano po ba ibig sabihin po ng knowing Jesus? Pag sabi pong knowing Jesus, hindi lang po yung alam po natin o narinig po natin. Yung know po na ginamit po dito, ang ibig sabihin po, pag sabi mong knowing Jesus is having personal revelation of the truth. At yung katotohanan po na yun ay si Jesus. Kaya ibig sabihin po, knowing Jesus is having personal revelation of Jesus, na kung sino siya, kung ano yung ginawa niya po para sa atin. At pag sinabi pong knowing Jesus, ay magkaroon po ng personal na experience kay Jesus. Know po means experience. Kaya po, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng personal na revelation po
kung sino po si Jesus at ano po yung ginawa niya po para po sa atin. Para magkaroon rin po tayo ng revelation kung sino po tayo, yung totoong tayo sa harapan po ng Diyos at kung ano po yung meron po tayo sa kanyang harapan. Magkaroon po tayo ng personal revelation kung sino siya. Siya yung tunay na pag-ibig. Siya mismo yung biyaya. Siya mismo ang katotohanan. Siya yung ating kaligtasan. Siya yung ating kapayapaan. Siya yung ating nagpagaling sa ating mga karamdaman. Siya yung ating great provider. Kapag nagkaroon po tayo ng personal revelation tungkol po sa Kanya at na personal experience po sa Kanya, ay naniniwala ako na wala na pong tatalikod at wala na pong lalayo. Actually po, sabi ko nga po, lagi po nilang naririnig po sa akin dito, ay ang pag-ibig po ng Diyos ay kailanman hindi po lumayo po sa atin. Ang presensya ng Diyos kailanman po hindi po lumayo sa atin. Ang lumalayo po ay ito, ang ating pong kaisipan. Pero ang katotohanan ay walang anuman, sino man ang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig po ng Diyos. Kaya sabi po sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and in the knowledge about Jesus Christ. Hindi po ganun sinabi. Sabi po, grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Patuloy tayong lumago sa personal na pagkakilala po sa Kanya, na personal po natin siyang ma-experience sa ating pong buhay. Sa 8 years ko po bilang pong pastor po, na atasang pastor dito po sa Gapan, sa biyaya po ng Diyos, nakita ko po na yung tunay na transformation po o pagbabago ng isang mananampalataya ay kapag nagkaroon po siya ng tunay na revelation po kay Jesus. Yung personal encounter kung sino po talaga si Jesus at kung ano po yung ginawa ni Jesus. Lagi ko nga po na example, si Paul. Alam naman po natin yung background po ni Paul. Siya ay mamamatay Kristiyano. Talagang di po maganda yung kanyang past. Pero nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang pong buhay nung nagkaroon po siya ng personal encounter po kay Jesus. Kaya yun po yung lagi po pong prayer sa bawat isa, na hindi lang po basta naririnig lang po natin ang salita ng Diyos. Naisin po natin na magkaroon po tayo ng personal revelation kay Jesus. Kung sino siya at ano yung ginawa niya sa ating pong mga buhay. Ano yung tinapos niyang gawa para po sa atin. Ang tanong, how to know the truth? Kasi sabi pong ganyan, then you will know the truth and the truth will set you free. Paano naman po natin malalaman ang katotohanan? Ito din po sa binasa po natin kanina sa verse 31, ang sabi po, so Jesus said to those Jews who had believed in Him. Ang kausap niya po dito, yung mga mananampalataya, mga Hudyong sumampalataya na po sa Panginoong Jesus. Ang sabi po, if you abide in my word, magsabihin po ng abide in my word, hold fast to my teaching, and live accordance with them, or with His word, you are truly my disciples. At karugtong po nun, yung binasa po natin sa verse 32. Then, sabi pong ganon. Then, pag sabi pong then, sabi po, ito ang resulta. Ito yung resulta ng pag-abide sa salita po ng Diyos. Pag sabi pong abiding, pag sabi pong abide ay pagpapatuloy. At sa Amplified ay binigyan po ng kahulugan yung abiding in His word. Ito po yung pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. At sabi po, bilang resulta, sabi, then you will know the truth, you will experience the truth, magkakaroon tayo ng personal revelation sa katotohanan, and the truth will set you free. Ang nais po ng Diyos ay maranasan po ng bawat isa yung tunay na kalayaan. Yung tunay na kalayaan po ay kalayaan mula sa kapangyarihan at epekto po ng kasalanan. Kalayaan mula sa kamatayan, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa sakit at karamdaman, kalayaan sa anumang
gawat plano ng kaaway. Kaya niya po ibinigay po sa atin ang kanya pong bugtong na anak. Ang sabi po sa John 3:16, ito po sa t-shirt ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi na mapahamak. Yung kapahamakan po na tinutukoy po dito, yung eternal death. Bagkus, sabi magkaroon po ng eternal life. Bagkus, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At kung sino man po sumampalataya po sa Kanya, ito po yung maganda pong balita. Sa verse 36, yung binasa rin po natin kanina. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung tayo po pinalaya na ng ating Panginoong Yesus, tayo nga po ay tunay na malaya na. Tayo ay malaya na. Amen? At kung sasamahin po natin yung ating pong pinag-aralan po ngayon, by abiding in His Word, you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya napakahalaga po na nagbubulay-bulay po tayo ng salita po ng Diyos. At kung alam po natin ang katotohanan, kahit ano po yung marinig po natin na kasinungalingan, kahit ano po yung in-check po sa atin ng kaaway na kasinungalingan, ay hindi po tayo basta-basta mapapatinag. Hindi po tayo maniniwala basta-basta. At kaya po nating tindigan, kaya po nating lakaran, kaya po nating ipamuhay kung ano po yung katotohanan. At kaya po natin ibahagi sa iba kung ang mundo po natin ngayon, ang panahon po natin ngayon ay nagkalat ng fake news. Kaya napakahalaga tayo pong mga Kristiyano ay ipakalat po natin ang good news. Ano po yung good news? Na mahal po tayo ng Diyos at pinatunayan niya ito sa atin na ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Na si Jesus ay namatay, nagsakripisyo, inilibing at muling nabuhay para po sa atin sa katubusan ng ating pong mga kasalanan upang magkaroon po tayo ng tunay na kalayaan. At isa po sa kalayaan na ibinigay po sa atin, kalayaan na enjoyin lahat ng benepisyo ng tinapos na gawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. At sa mga ngayon lang po na nakarinig po ng ganito mga mensahe, nais po ng Diyos na personal nyo po siyang maranasan. Hindi po aksidente bakit po kayo napadaan ngayon sa online prayer. Gusto ko pong ipahatid po sa inyo, mahal po kayo ng Diyos. Hindi na po galit po sa inyo, hindi na po galit po sa atin ng Diyos. Bagkus purong pag-ibig niya, yung gusto niya pong iparanas po sa atin. At pinatunayan niya nga po yun nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya po ipinagkait ang kanyang anak kahit ang kapalit nito ay yung ating pong kalayaan. Kaya talagang grabe yung pag-ibig po ng Diyos. Kung talagang magkakaroon po tayo ng personal revelation tungkol po sa pag-ibig at biyaya po ng Diyos, talagang grabe, talagang bukang bibig nyo po araw-araw ay talagang pasasalamat na kahit ano pong sitwasyon, kahit anong problema sa ating paligid, talagang naitataas po natin ang ating po mga tinig po ng pagpupuri at pasasalamat po sa Panginoon. At yun po, kung kayo po kapatid ay nais nyo po tanggapin ang Panginoong Jesus, nais nyo pong tanggapin ang kaligtasan, ay sumunod po kayo sa panalangin ito. Ang panalangin ito ay panalangin ng pagtanggap. Panalangin ng pagtanggap po sa Panginoong Yesus. Hindi po pagtanggap ng anumang relihiyon, dahil walang relihiyon na makapagliligtas po sa tao. Dahil sabi po, walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi pangalan lang po ng ating pong Panginoong Hesukristo. At siya po mismo yung katotohanan na magpapalaya po sa inyo. At nagpalaya po sa sino man po na tumanggap at sumampalataya po sa Kanya. Sige, sumunod po kayo sa panalangin ito at ariin niyo po. Ang panalangin ito ay personal po din yung panalangin. Banggitin ang yung labi na nagmumula sa iyong puso. Banggitin niyo po, Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo na pinatunayan sa akin na pinagkaloob mo ang iyong anak na si Jesus para mamatay para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako po'y makasalanan at hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili.
Kailangan ko po ng tagapagligtas. Kailangan kita, Jesus. Kaya simula po ngayon, tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. At simula ngayon, kayo na po ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob niyo po sa akin. At nais ng aking puso na mas makilala ka pa ng personal sa aking buhay, sa Biblia ang kaparaanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Welcome po sa pamilya po ng Diyos. At nang nais po niya ay patuloy po kayo lumago sa biyaya at sa pagkakilala po sa Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na nakikinig po tayo ng mga ganitong gawain kung saan po na ibabahagi po ang purong magandang balita. Dahil sabi po ang pananampalataya ay bunga po ng pakikinig at pakikinig po ng salita po ng Diyos. At kaya ini-invite po namin kayo po tuwing linggo sa ating po mga Sunday celebration. Diyan po sa main ay 7:30 on-site and online. Sa Pansinaw po ay 8 a.m. Dito po sa Gapan is 8:30 on-site and online. At meron rin pong second celebration na 10 a.m. po every Sunday. At naisip po natin na mas lumago pa po tayo at magkaroon po tayo ng personal revelation tungkol po sa katotohanan. Personal revelation kung sino po si Jesus. At kung ano po yung ginawa niya po sa ating pong mga buhay. Sige, sa hapon pong ito ay sama-sama po tayo sa pananalangin. Hallelujah. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pag-ibig mo na hindi po nagmamaliw. Ito po'y bago tuwing umaga. Tunay nga walang sino man anuman na makapaghihiwalay po sa amin sa iyong pag-ibig. At araw-araw, bawat saglit ng aming buhay, ay pinatutunayan niyo po sa amin kung gaano niyo po kami kamahal. Dalayan ko, Lord, sa bawat isa ay magkaroon po kami ng personal revelation kung sino po ang aming Panginoong Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. At Lord, anumang pong takot sa aming pong mga kaisipan ay ito'y lahat ay maglaho. Dahil po sa iyong perfect na pag-ibig ay naglalaho lahat po ng takot na nabubuo sa aming pong mga isipan. Kaya kung may i-meditate po kami, hindi po yung problema, hindi po yung mga pangit na nangyayari pong sitwasyon sa aming pong paligid. Mapuno po yung aming pong kaisipan patungkol po sa iyong pag-ibig, patungkol po sa iyong biyaya, patungkol po sa iyong tinapos sa gawa, aming pong Panginoong Jesus. Sa hapon pong ito, sa aming pong sama-samang pananalangin, ay patuloy ko pong ipinapanalangin at pinapasalamatan ang buhay po ng aming pong mga pastor. Sa pamamagitan po ni Pastor Tom at sa mga kapwa ko po associate pastors, salamat po sa kanila pong mga buhay. Salamat, Lord, sa wisdom, knowledge, and revelation na patuloy po pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa malakas sa pangangatawan. Salamat po. Salamat po, O Diyos. I speak blessing upon blessing, favor upon favor upon their lives, Lord. In Jesus' name. Ganoon rin, Lord. Lahat, Lord, ng leaders, workers, lahat po ng mga ambassador mo, Panginoon, sa main, sa Pansol, maging po dito sa Gapan, sa lahat, Lord, ng outreaches, maging po sa abroad. Salamat po, Panginoon, na patuloy po kami pinag-uugnay ng iyong pag-ibig at patuloy na lumago ang bawat isa sa iyong biyaya at patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Jesus. At salamat po ng maraming at patuloy po na ma-enjoy po ng bawat isa yung John 10:10, be kind of life, Lord. Na anumang po na sitwasyon sa aming pong paligid, ang makita po namin kayo, Panginoong Jesus, at ma-experience po namin kayo ng personal sa aming pong mga buhay, sa lahat po ng sitwasyon na dumadating po sa aming pong buhay. At nagkakaisa rin po kami sa panalangin po ngayong hapon na inilalapit po sa inyo lahat po ng aming pong mga kapatid, lahat ng aming mga kapamilya, mga churchmate, mga kamag-anakan na may sakit at karamdaman ngayon. Anumang uri po ng sakit, anumang pong pangalan ng sakit, ito ay alam po namin naluluhod lamang sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Anumang pong sakit na may kinalaman, Lord,
sa mga sa internal organs, may kinalaman Lord sa COVID-19, ano mang Lord physically, naging Lord emotionally, sino man Lord na nagsasuffer Lord sa mental illness, I speak healing. Salamat po sa iyong mga latay at sugat. Lahat ng sakit at karamdaman ay pawang pinagaling yun na Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito na maranasan po ng bawat isa ang kagalingan, yung fast total healing and fast recovery, Lord, in Jesus' name. At dalangin ko rin, Lord, at inaalala ko po sa hapon na ito, hindi ko man po sila mapangalanan. Ngunit, Lord, lahat po ng mga pamilya na may pumanaw po na mahal po nila sa buhay. Sa kanila pong pagdadalamhati, Lord, yung comfort po ninyo, yung kapayapaan po ninyo, yung patuloy po nilang maranasan sa mga sitwasyon na ganito, Panginoon, at yung kalakasan na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga may personal prayer request, Lord, hindi ko mabanggit po ngayon. Kayo po ang nakakaalam. Salamat po na kayo ang Diyos na walang sawang nakikinig po sa aming mga panalangin, walang sawang tumutugon sa aming pong mga panalangin, at walang sawang nagpapakita at nagpaparanas po sa amin ng mga kamanghamanghang bagay. Yung talaga pong na-amaze po kami, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa bawat isa, sa bawat kabataan, sa bawat mga nanay, tatay, sa bawat mga lolo, lola, na patuloy, O Diyos, na maranasan po kayo ng personal sa buhay po ng bawat isa. At anumang sitwasyon, mapako lamang ang aming mga paningin sa iyo, Panginoong Yesus, at makiling lamang ang aming pong mga pandinig sa iyong mga salita. Maraming salamat po at dinadalangin po namin po sa inyo yung election po next year sa May 2022. Dalangin ko, Lord, na maging matalino ang bawat isa sa pagpili po ng mga kandidato, Panginoon. Yung tama, yung wasto na mailuluklok po sa pwesto kung saan, Lord, na gagawin lamang yung mga makabubuti po sa mamamayan at hindi po yung mga pansarili lamang po na agenda. At salamat po na alam ko, Lord, na patuloy po kayong kumikilos sa aming pong bansa, maging po sa bawat iglesia po na aming pong kinabibilangan, maging, Lord, sa bawat pamilya po namin at sa personal po namin buhay. Thank you, Lord, you never stop working. Patuloy po kayong gumagawa ng mabubuting bagay sa aming pong buhay. Na kahit po ang sitwasyon ay hindi po mabuti, ay nananatili po kayong mabuti sa amin, nananatili po kayong mabuti magpakailan-kailan pa man. At yun po yung makita po namin sa bawat sitwasyon, yung kabutihan niyo po sa amin. At kayang-kaya niyo po gawin yung mga pangit na bagay ay i-turn nyo po ito para po sa aming pong ikabubuti. Maraming salamat po sa katagumpayan po ng aming pong online prayer sa hapon pong ito. At wala po kami ibang itataas kundi pangalan nyo lamang po aming pong Panginoong Yesus. Ama, maraming salamat pong muli sa pag-ibig mo. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong tinapos na gawa. At Banal na Espiritu, salamat po sa pananahan nyo sa amin at sa patuloy nyo pagpapaalala po sa amin sa katotohanan. At salamat, never nyo po kami kinondem. At bagkus pinapaalala nyo po sa amin kung sino kami, yung true identity po namin po sa iyong harapan. Maraming salamat po sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri. Pasalamat pagsamba sa tayong pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Magandang hapon po sa bawat isa na mga nakasama ko po ngayon. At gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga bumati po sa akin nung nakaraang nung birthday ko po, sa lahat po ng dumalaw, sa lahat po ng nakaalala. Maraming salamat po sa mga kasama ko po ngayon live at sa mga manonood po sa replay. Maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Pero alam po ni Lord sino po yung mga kasama ko po ngayon. At patuloy po nating maranasan, patuloy po nating ma-enjoy ang pag-ibig ng Diyos, ang bawat benepisyo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus at ang kapangyarihan, ng comfort and encouragement ng
ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumaatin at patuloy po natin ito maranasan. At anumang sitwasyon sa ating pong buhay, remember this, because of Jesus, we are forever blessed, we are highly favored, and we are radically loved by God. And everybody say, Amen, 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 Amen. Maraming salamat po. To God be all the glory. Good afternoon po.